Pangarap ng 16 years old na si Loida na magkaroon ng magandang ngiti. Naka-usli din po yung ngipin ko, tapos gusto rin po ng tita ko na ipa-brace po ako. August 2022, sinamahan daw si Loida ng pinsan niya sa isang dentista na nakilala niya online. Sinama po ako nung pinsan ko doon na ina-adjustan niya rin po para doon po magpakabit. Pero tila bulsa lamang yata ng dentista ang napangiti dahil sa loob ng isang taon, ang mga ngipin ni Loida, imbis na magdikit-dikit, lalong naghiwa-hiwalay. Nagsusugat po yung bandang sa labi ko po. Sumasakit po siya minsan. Medyo humiwalay po iba kong ngipin kaysa sa normal ko pong ngipin bago po ako magpakabit. Nang samahan siya ng kanyang tita Teresa sa klinik ng nagpakilalang dentista, dito na nagtaka si tita. Nagtataka ako bakit bahay lang po. Kaya sabi ko, tingnan mo nga ako kung may certificate siya or ano, kahit na ano doon. Wala daw po. Tapos sabi ko, ano yun? Tapos sa room lang po nila, na andun pa higaan nila, na pag nagpapaano po yung pamangking ko, na natutulog pa yung asawa. Ibang klase rin daw kung maningil ng professional fee si Miss Dentist. 600 lang naibigay namin. Sinisingil po sa amin 1-50. Eh sabi po namin, papa na lang. Pumayag naman po. Kaso po, ang sabi nga namin na pag nagkapera. Pag uwi po namin nung hapon, kinukulit na po yung pamangking ko. Na pag hindi daw po na-send, ipopost na daw po siya sa social media. Kaya naman, lumapit na sila sa Philippine Dental Association at PDA Nueva Ecija. Kinilala ang nagpapakilalang dentista na si Frances Jana May Javier. After nung nakausap namin si patient, dumirekta na din kami sa PDA to ask ng certificate kung member ba namin and also sa PRC kung licensed dentist ba to. Upon checking, hindi nga po siya licensed. Para mas mapatunayan ang paglabag sa batas ng inireklamong peking dentista, isang surveillance ang isinagawa ng PDA kasama ang mga operatiba. Kung inyo pong makikita sa kuha, sa katre lamang, walang dental chair na ginagamit sa loob po ng silid kung saan isinasagawa ang procedure. Wala rin ho tayong nakitang anesthesia o yung isinaksak man na pampamanhid bago isagawa po ang procedure. Nakaupo lang ho siya sa isang monoblock chair. Wala hong liwanag o yung mga dental light na kung tawagin na ginagamit din po sa procedure na ito. Kasama ang PDA, dumulog sa CIDG Nueva Ecija ang magtiyakin. Ipakikita ko po naman sa inyo ngayon ang isa sa mga ebidensyang hawak ng PNP CIDG. Narito po ang certification mula sa Philippine Dental Association na nagpapatunay na hindi po kabilang sa tinatawag na Official Records of Membership of the Philippine Dental Association ang isang Frances Jana May Javier. Siya po yung suspect na nakunan ng surveillance camera ng PNP CIDG na nagsasagawa ng procedure. Nakakahulugan, hindi po siya lehitimong dentista o orthodontist. Ang CIDG hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Isang check-up sa klinik ang agad pinlano ng CIDG, PDA at resibo. Ipakita yung na hindi siya, di ba sabi ni Ellie na yung certification sana, na hindi siya from your group po. Bit-bit ang isang certification mula sa Philippine Dental Association at PRC na nagpapatunay na wala sa kanilang listahan ng isang Frances Jana May Javier. Isang entrapment operation ang pinlano ng CIDG. Tumulak ang grupo sa bayan ng Palayan sa Nueva Ecija. Pagdating sa target area, saglit na naghintay ang CIDG at PDA. Sa hudyat ni Teresa, Mga pulis po kami, mga pulis. Pulis kami ate ha. Ate ikaw si Frances Jana Javier. Tama. No. Mga taga CIDG kami, kasama namin yung PDA o Philippine Dental Association. May reklamo kasi sa'yo na hindi ka naman authorized mag-practice ng ganitong mga dental, katulad ng paggawa ng braces. No. Ina-arresto ka namin sa paglabag ng Republic Act 9484. O yung Philippine Dental Act of 2007, ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay mag-aaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. nang tanungin ng PDA si Jana kung saan niya natutunan ng paggawa ng braces. Pinag-aralan mo lang sa FB, pinanood mo lang. Aray ko po! Sa loob ng bahay, nakumpiska ng CIDG ang mga gamit sa paggawa ng braces.
Tila nangilo ang PDA nang makita ang mga gamit na wire kasama ng iba pang gamit sa paggawa ng braces. Kasi may marami na siya pasyente. Tsaka ito, pwedeng maka-infection to ng iba. Oo. Yes, gamit na wire po yan. Baka makasugat po yan at hindi natin alam kung yung mga may-ari, naging may-ari niyan, may mga sakit. Kunyari, let's say HIV, TB, or hepatitis, yung mga ganon. Nakita po naman natin wala silang proper way of sterilization eh. Kitang-kita po natin na wala po tayong basis for infection control dito sa kanyang klinika. Hindi mo ba alam na bawal din Alam mo? Alam mo? Wax card. Wax. Wax card. Idiniretso sa tanggapan ng CIDG Nueva Ecija si Jana. Kumpiskado rin ang mga ginagamit niya sa pagkakabit ng braces. Una po, ito po yung mga orthodontic brackets. Ito po yung dinidikit ni Francis. Yan naman po yung mga wires na ginagamit niya. Nakita naman po natin, hindi properly na nalilinis. Yung mga cheek retractor po at iba't ibang klase ng mga rubber na nilalagay niya po para adjust ng ngipin ng mga pasyente. Kumpiskado rin maging ang dental chair na ginagamit ni Jana sa kanyang di umano'y practice. Alam naman po natin kung ano yung gamit ko. So hindi talaga dapat ginagamit ko sa mga dental procedures. Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o Philippine Dental Act of 2007 si Francis Jana May Javier. Sinubukan ng aming team na kunan ng panig si Jana May pero tila nalakjo na ang inirereklamo. Hindi na nga po ako magsasalita. Samantala, inilapit ng resibo si Loida sa legit at totoong mga dentista. Umaasa si Loida na sa pagkakataong ito, makakamit na niya ang inaasam niyang matamis na smile. Lahat po sa kanila, maraming salamat po. Salamat po sa PDA sa pag-check up sa pamangking ko.